Hello guys, kumusta kayo? It's another day. So, welcome sa aking journey and the continuation of my journey. Bale, I think it's been a month na wala akong upload sa YouTube channel ko, no. Nakita niyo naman sa mga nag-subscribe sa akin. Wala kayong naririnig sa akin. So, last na upload na video ko is yung sa I'm thinking, or I am decided na to do a real account. So, pinag-isipan ko nang maigi guys yung aking gagawin na mag-real account ba. Kumbaga mag-risk about doing mistakes and learning at the same time sa real account. Kasi for me, parang hindi mo manage yung emotions mo, or different emotions different management ang magagawa mo sa different account. Kasi guys, yung real account kasi pagka once na yes, ma-manage mo din yung emotions mo, but at the same time if hindi mo siya ituturing na real account, and you cannot decline or you cannot escape na ang pinapractice mo is demo lang. So maraming pagkakaiba sa real account saka sa demo. And number one dyan is yung market. Okay, iba yung galaw ng market sa real account guys. So sa demo kasi, which is mayroon siyang delayed, may 15 minutes delayed sa demo. So sa real account is talagang real time. So well, I'm thinking na kung nakakagawa ko ng mistakes, and kasi parang may control, kasi mayroong control na nangyayari sa isipan mo pagka once na alam mo yun, doon mo na mamamanage yung real emotions mo na totoong pera talaga yon. So ikaw mismo mapoprostrate ka mapoburnout ka, lahat mararamdaman mo yon. Sa demo ka account kasi is mapoburnout ka, but ang iisipin mo lang okay lang kasi demo account lang naman. So ayun, sa totoo lang, yung demo account, yung real account ko kasi sa FBS, meron na I think mga nasa $200 na rin yung na-risk ko doon. And at the same time, nakaka-profit tayo guys, nakaka-profit ako. But pag dumarating na yung nakakalampas na ako ng, ang puhunan ko is 50, 30, nakakalampas na ako ng 100 or nakaabot na ako ng 100. But pagka nandun na, alam mo yung parang naiiba. So parang feeling ko ang kailangan ko talagang gawin is yung disiplina sa emotions. Okay? Din sa psychology. Maraming pagkakamali na mangyayari along the way, along the journey. But nasa sistema na kasi ng aking ng aking life yung trading, na lagi ko siyang ginagawa. Pagka wala na akong real account kasi na stop out na, ang ginagawa ko, bumabalik ako sa demo. And yung demo, bumaba na siya ng magkano yun, 80 plus 80,000, but now nasa 100 plus na uli. So I really believe na there is something about me na kailangan ko lang baguhin. And yun na ang pagiging consistent sa strategy, contentment, tsaka ang tawag dito, disiplina. Kasi yun yung talagang lack sa akin. Kumaga parang, alam mo yun, hirap kalabanin yung sarili. And yung naging problema ko rin kasi pagka once na sinishare ko sa inyo yung everyday medyo nakaka-feel ako ng, alam mo yung hindi siya nag-give up, but yung parang kailangan ko muna mag-rest. So ayun, nagpapahinga talaga ako guys.
ilang beses na akong nagtatry na, alam mo yun, kalimutan yung pag-trade, but hindi kaya. Kahit sa pagtulog ko sa tab ko, tinanggal ko na sa phone ko, meron na lang ako sa tab, but still hindi ko talaga kayang i-let go na yung pag-trade. So kailangan ko siyang yakapin, kailangan ko siyang pag-aralan, kailangan kong gawin, kailangan kong baguhin kung ano man dapat kong baguhin sa sarili ko, kasi ako lang din naman yung nahihirapan. So ayun guys, ngayong month naisipan kong hindi pala, next month I will be funding my real accounts pagka once na verify na yung OKX ko sa TradingView na pinay-connect. And actually nagpo-fund naman ako dati na sa FBS. So if ever I'll be doing the same sa dalawang account, isa sa FBS at isa sa OKX, and isa sa girlfriend ko, I mean sa asawa ko. Kamagalit yung girlfriend ko, tinatawag ko girlfriend, ang gusto niya asawa, so asawa ko siya. So balik tatlo, if ma-verify yung OKX ko, tatlo yung magiging account na i-trade ko, and we will wait sa progress ng tatlong account if kaya ko bang palaguin. Okay, this is a challenge again for me na gagawin, kasi nagawa ko na yung mga challenge sa 30 days doing videos, and alam mo yun, nagagawa ko naman, but at the same time kasi yung pag-manage ng natin ng pagod sa araw-araw sa trabaho, and sometimes alam mo yun, nahihirapan akong hanapin yung sarili ko para alam mo yun, yung energy ko bumalik uli. But thanks God, kay pagka natutulog tayo, nakaka-rest yung katawan, makakabawi uli. Mahirap yung, mas mahirap na, ang inisip ko lagi, mas mahirap guys yung wala akong ginagawa, or wala tayong ginagawa towards sa goals natin, para makalabas tayo o maka-step out tayo sa 9 to 5 job, or alam mo yun, paycheck to paycheck, na ibang tao yung nagbibigay sa atin ng pera, 'di ba? Na pwede naman tayo mag-create on our own rules, on our own time. So it depends lang talaga sa atin, kasi tayo lang yung may control ng sarili nating limitations. Kasi kung sila nga mismo nagagamit nila yung, alam mo yun, nagagamit nila yung oras mo para gawin yung mga gusto nilang gawin sa buhay nila para maka-earn ng money, mag-enjoy, so why not na hindi natin gawin, or hindi ko gawin? So yun yung mga questions. Even may mga, alam mo yun, times na nakakapagod, alam mo yun, parang gusto ko nang mag-give up, but the words give up, it doesn't it doesn't cost you anything, kasi mabilis lang gawin. But still, life must go on, ika nga. So kahit paulit kang mag-give up, buhay ka, so kailangan nung magsumikap. Okay, so ayun guys, marami pa akong pagdadaanan sa ganitong journey, but I am willing to rest sa proseso, kasi dadaan tayo doon lahat alam mo yun, kahit nga pagtanda natin may proseso. So I'll see you on my next video. I'm hoping na magawa ko yung consistency sa pagtitrade, and then pag-upload ng videos, kahit hindi naman kailangan everyday, diba? So that time kasi nung ginagawa ko yun, nakikita nyo naman halos everyday nag-upload ako, kasi everyday I'll do some update. So siguro
I let you ano na lang, follow sa mga susunod ko na uploads ng video. Ikukwento ko na lang sa isang video yung nangyari ng isang linggo, alam mo yun. So I hope you guys do the same thing na gusto kong mangyari ba, o yung gusto kong ginagawa ko sa sarili ko, na alam mo yun, hindi nawawala sa isipan natin yung mga goals natin na gusto nating marating, yung mga pinapangarap natin. So hindi natin yun kailangan itigil, okay? So ayun lang guys, wala namang wala namang mangyayari kasi pagka once na ititigil mo yung isang bagay na alam mong there's a result afterwards, and those results ikaw din yung makikinabang, ikaw din yung magbe-benefits, and not only you, yung family mo, yung mga mahal mo sa buhay, diba? Which is totoo yung kasabihan ng kung gusto nating makatulong sa family natin, sa mga taong gusto nating tulungan, kailangan mas unahin natin yung sarili natin. Mas unahin natin at tulungan yung sarili natin bago tayo tumulong sa iba. Kasi you cannot give what you don't have, diba? So ayun guys, papasok na ako sa salon kasi mamaya sasabihin nasan ako, and mag-ano nga pala ako mamaya, magagasolina ako. Kasi kahapon guys, yung kwento ko, susunod na lang yung kwento ko sa inyo. Bumiyahe kasi kami kagabi, kahapon ng alas 2 ng hapon, nakauwi kami kanina madaling araw, alas 3. So ayan, I'll see you again for my next video. Salamat sa panonood. If you want to follow me, you can just click the follow button. If you like this video, you can like it. If you don't like, it's okay. I'm doing this for myself, that after this is I have the kumbaga I can go back kung ano yung mga ginawa ko, kung ano yung naging journey ko. So life must go on guys. Even you give up on those things na gusto mo, on those dreams, dream house, dream car and everything, life must go on. So it's you, me, who can decide if is it worth to give up, or it's more even worth pag tinuloy mo kung ano yung mga plano mo, kung ano yung pinapangarap mo. It takes a long journey, but trust me, if God sees us na consistent and from our heart, you really wanted those house and alam mo, things na you want to achieve and you want to help. For 5 years na paghirapan natin, for 10 years na paghirapan natin yung mga bagay na gusto natin, yung paghihirap, yung lahat-lahat na sakripisyo. For 15 years, maybe 20 years, maybe 5 years, maybe 3 years, it takes God for a day na ibigay sa atin lahat yon. So naniniwala ko sa ganung pangyayari. So it takes God for one day or an hour to give us those dream house, dream car, and ano pa yan, kung kailangan mo ng savings and everything, travel, it will give us, okay? Lord will give us, naniniwala ko that the universe will give us, and we just need to align our energy
universe na kailangan ibigay sa atin yung mga ganun. And always trust the process, guys. Kailangan natin paniwalaan yung sarili natin na kaya natin, and kailangan natin ibigay yung tiwala also sa taas, sa may create sa atin. So yun lang, guys. I'll see you again for my next video. Thank you for watching. Welcome to my journey on becoming a full-time trader. God bless.